We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Nagsimula na ngayong araw ang campaign period para sa mga tumatakbo sa barangay at SK elections. Mga kandidato, pinaaalahanan ng COMELEC sa guidelines sa pangangampanya. May detalye live si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw, tututukan daw ng COMELEC ang vote buying at vote selling. Formal nang nagsimula ngayong araw, October 19, ang 10 araw na campaign period ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataang elections sa darating na October 30. Kaya ipinaliwanag ng COMELEC ang pagkakaiba ng pangangampanya sa barangay at sa national and local elections. Ngunyan, pinagbabawal na magkampanya ang mga elective officials. Kung kang national elections, ang sarong elective official pwedeng mangampanya, ngunyan bawal. Nagpaalala rin ang COMELEC sa guidelines na dapat sundin ng mga kandidato. Kasama na dito ang pagbabawal sa presensya ng mga kandidato sa mga payout center ng LGU o ng anumang ahensya ng gobyerno. Pagdating naman sa campaign materials, dapat daw na 2 feet by 3 feet lang ang campaign posters at dapat ipaskil sa mga common posting area. Kaya mahigpit na imomonitor ang pagtalima sa mga common poster areas na itinalaga lamang ng COMELEC. Maximum deployment naman ang ipatutupad ng Pangasinan Police. Sa Batangas, ikakasa rin ng COMELEC ang Operation Baklas na magtatanggal sa mga campaign material na wala sa common poster area. Inaayos din ng Batangas City COMELEC Office sa DepEd ang pagsasagawa ng early voting para sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizen, PWD at mga buntis. Tututukan naman ng COMELEC ang vote buying at vote selling sa ilalim ng Kontrabigay Committee sa probinsya at lungsod ng Iloilo. Ang aton diri nga approach subong is this what we call ang whole of nation approach. Kabig naton nga madako nga problema ang vote buying sa kada eleksyon. Ayon sa COMELEC, ipinagbabawal ang pamimigay ng t-shirt, bags, ballpen at pagkain at transportasyon sa campaign sorties o pagtitipon. Ang kandidato kasama ang 5 nitong staff lang ang maaaring magsuot ng t-shirt na may pangalan at larawan ng kandidato. Habang dapat din na hindi lalagpas sa 5 pesos ang magagastos ng isang kandidato sa bawat botante. Kaya panawagan ng COMELEC sa mga botante na kuhanan ng larawan at i-report ang mga kandidatong bumibili ng boto. Magbubukas din ng Kontrabigay Help Desk ang Talisay City Police sa Cebu ngayong araw. Ang Help Desk ang tutugon sa mga reklamo ng vote buying, kaugnay sa nalalapit na barangay and SK elections. Tatanggap rin ang Help Desk ng iba't ibang election-related complaints. Ipinadala na rin sa lalawigan ng Negros Oriental ang karagdagang augmentation unit upang masiguro ang mapayapa at matiwasay na eleksyon sa probinsya. Kabilang sa mga ito ang puwersa ng militar na mga miyembro ng 8th Infantry Division mula sa lalawigan ng Samar. May mga na-identify na rin na common poster area ang COMELEC 11 sa pagsisimula ng campaign period. May common and designated poster areas din sa bawat barangay sa Cagayan de Oro City. Karamihan dito nasa public plaza sa bawat barangay. Sa Zamboanga City, may mga istruktura na kung saan pwedeng ipaskil ang campaign materials o posters ng mga kandidato sa eleksyon. Ayon sa COMELEC Zamboanga, may team na mag-e-inspeksyon sa campaign posters kung nasunod ang inilabas nilang guidelines.
Cecil, samantala dito sa Iloilo City nagkaroon ng covenant signing kaninang umaga ang mga tumatakbong kandidato upang siguraduhin na magiging mapayapa at maayos ang eleksyon. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Patay ang 52 anyos na kandidato sa pagiging barangay kagawad na si Catalino Torralba Sr. matapos barilin sa barangay Bangbangkag, Bukay Abra. Ihatid sana ng biktima ang anak sa paaralan nang mangyari ang insidente. Ligtas ang anak ng biktima. Inimbestigahan ngayon ng PNP kung sino ang mga sospek at kung ano ang motibo sa pamamaril. Ayon sa COMELEC Abra, kabilang ang barangay Bangbangkag sa 8 barangay sa Bukay na inirekomendang isailalim sa orange category dahil sa presensya ng armadong grupo. Sa huling tala, aabot na sa 200 kandidato sa buong probinsya ng Abra ang umatras na sa kanilang kandidatura para sa barangay at SK elections sa October 30. Pagpadaras daw process justice at no magunod minut nga napanawan na anak na iti justice. Samantala, mga labi ng Pangasinenseng namatay sa Israel, hindi pa rin nakikita ng kapatid na isa ring OFW roon. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lubos ang pagdadalamhati ni Angelica Aguirre, ang kapatid ng namatay na Pangasinenseng OFW, sa gitna ng kaguluhan sa Israel na si Angeline Aguirre Torre. Isa ring OFW sa Israel si Angelica. Sa ngayon po, mahirap. Tuwing pagtulog ko, halos iniisip ko na nakikita ko yung mukha niya. Hindi ko alam kung paano siya namatay. Binabangungot ako tuwing gabi sa pagtulog. Oo. Mahirap. 11 araw nang nakalipas, simula nang mamatay si Angeline. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikita ni Angelica ang mga labi ng kapatid. Hindi raw siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi nakikita ang mga labi ng kapatid. Wala pa po ultimo embassy po dito, Philippine Embassy, wala pa pong idea kung nasaan kasi nag-aantay din po sila para kahit po paano ma-arrange na po yung dapat ayusin. Kahit po ticket ko na pauwi, wala pa po kasi nag-aantay nga po ko ng result ng DNA match. Personal na tumawag sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipaabot ang pakikiramay. Samantala, kasalukuyan ng tracking ng Migrant Desk ng Pangasinan Public Employment Services Office sa 4,200 Pangasinenseng OFW sa Israel. Samantala, problema ng mga OFW kung magiging legal bang pag-alis nila sa bansang Israel kahit hindi pa tapos ang kanilang kontrata sa trabaho. So karamihan po kasi ng tanong ng mga OFWs doon kung makakasuhan lang ba sila ng abandonment kung sakaling umalis sila sa kanilang employer. For as long as nakapagpaalam naman sila ng maayos sa kanilang employer, ay hindi naman po sila makakasuhan ng abandonment. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pamilya ng isang OFW na umano'y hinostage ng grupong Hamas sa Israel na nanawagan ng tulong sa gobyerno. May detalya si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Puno ng pag-aalala ang pamilya ng Ilongga OFW na si Grace Prodigo Cabrera, 44 anyos, sa Barangay Burak sa bayan ng Maasin, Iloilo. Mahigit 4 na taon ng caregiver si Grace sa Israel. Ayon sa pamilya, ipinaalam ito sa kanila ng isa pang kapatid na si Mary June na nagtatrabaho rin sa Israel na tinangay umano ng grupong Hamas si Grace. October 7 nang pinasok daw ng Hamas ang bahay na pinagtatrabahuhan ni Grace sa Kibbutz Be'eri. Tinangay si Grace maging ang 3 pang kaanak ng kanyang employer. Pinasok din daw ang bahay na pinagtatrabahuhan ni Mary June sa kibbutz pero nakaligtas ito. Ang bugto ng ngaran nga do bilang agot na mga ngaran ang safe tanay. Ti amuran hambal na nga kagin pamangkot man niya si Grace tanaday. Hambal na hostage tananay. Mag-pray ka la dyan nga, pangamuyo lang nga makaluha siya.
Patuloy na nagpapakatatag si Paterna habang naghihintay ng balita sa kanyang anak na October 1 pa niya raw huling nakausap. Kaya panawagan ng pamilya sa gobyerno na tulungan ang mga OFW na naiipit ngayon sa giyera sa Israel. Gusto ko lang mag-apila ng dada ko nga. Hindi lang balak kita maghilat kung kang result. Gusto ko daan nga, siyempre ang presidente natin mag-apilaman sa mga Hamas nga. Hindi lang dapat tandagan ang mga Pinoy. Nag-coordinate kita sa makilala naton kung to validate nga gikuha naton ngalan niya sa embahada dito, may mga friends makita kag it was confirmed that ang ngalan niya didto gid sa listing nadala sang nga hostages sa mga Hamas. I instructed my piso kag DSWD to coordinate with the regional office diri sang OWA kag DFA. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa pagkawala ng beauty queen at public school teacher na si Catherine Camilon. Ang kanyang pamilya umaasang makikita siyang ligtas. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 6 na araw ng pinaghahanap ng pamilya at pulisya ang 26 anyos na beauty queen at public school teacher na si Catherine Camilon ng Tuwi, Batangas. Huwebes ng gabi nang huling makausap siya ng kanyang pamilya. Biyernes naman ng umaga nang mawalan na sila ng komunikasyon dito. Patuloy rin ang isinasagawang backtracking at follow-up investigation ng pulisya patungkol sa insidente. Sa ipinadalang CCTV footage ng Tuwi Police Station, makikitang mag-isang naglalakad si Catherine sa isang mall sa Lemery, Batangas pasado alas 7 ng gabi noong Huwebes. Pero nangyari raw ito bago magpadala ng mensahe si Catherine sa kanyang ina na nasa isang gasolinahan siya sa bayan ng Bawan, Batangas. Paglabas yun from that mall, but the last text is sa Bawan siya magpunta. Negative tayo sa mga CCTVs doon. Pati yung sasakyan na ginagamit niya ay kinukuha natin ng info. Hindi kasi siya ang first hand ng sasakyan. Kaso negative pa kasi lahat daw ng papeles ay na kay Catherine. Ayon sa ina ni Catherine, hindi na rin umano nito sinipot ang dapat sana'y kakatagpuin sa Batangas City. Nung sa Balisong Channel, sabi, parang matagal na ho daw yata silang walang kontak. Hindi ko maalaala kung ano yung pangalan niyang sinambit na yun talaga, ma'am. Malaman hulaan namin na maayos siya, ayun ho'y kasayahan na namin. Ayon naman sa pamunuan ng Balisong Channel, matagal nang natapos ang kanilang kontrata kay Catherine at hindi ito nagpunta sa kanilang opisina noong October 12, 2023. Matagal na rin po kami nagkaroon ng transaction sa kanya, last 2021 pa. After December 2021, wala na po kaming naging transaction na pupunta siya dito sa station. Kasi every time naman na pupunta siya dito, kaming dalawa yung nagkakatransaction. Wala siyang message, walang call, walang kahit na ano. Samantala, tiniyak naman ang Batangas Police Provincial Office na tinututukan nila ang kaso ng nawawalang beauty queen at patuloy na makikipag-ugnayan sa pamilya nito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iba't ibang festival sa Bicol Region, tampok sa Regional Festival of Festivals sa Sorsogon. Isla Rancho Festival ng Masbate, tinanghal na kampiyon sa kompetisyon. Tunghayan sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival 2023 sa Sorsogon, nagtagisan sa galing ang mga naglalakihang festival mula sa iba't ibang probinsya at lungsod sa Bicol Region sa idinaos na Regional Festival of Festivals sa Sorsogon City. Kaya napuno na makukulay at nagagandahang costumes at props ang mga kalsada sa street dance presentation kung saan ibinida ng bawat lugar ang kanilang ipinagmamalaking kasaysayan, kultura at tradisyon. Maliban dito, naipamalas rin ng mga Bicolano ang kanilang talento, partikular na sa pagsasayaw. Kaya sulit daw ang pag-aabang ng mga residente at bisita sa naturang malaking aktibidad. We're very happy first in the Sorsogon City to have festivals na regional. Sobrang gagaling, ang ganda, makulay, sobrang masaya. Super level up na talaga yung Sorsogon. Kakaiba na yung mga nakikita yung mga contingents dito sa
sa sa competition na to. Halos lahat ay may laban sa naturang kompetisyon. Pero nangibabaw ang ganda at galing ng Isla Rancho Festival ng Masbate na sinundan ng Gayon Ciudad Festival ng Sorsogon City at Bantayog Festival naman mula sa Camarines Norte. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, inaasahan ang pagsigla pa ng turismo sa rehiyon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinatra Young Dance Sports sa school. Nag-viral itong dance sport performance ng dalawang mag-aaral sa grade 7. Ito ang video na kuha ni Justine Dusil, guro at coach ng intramurals ng Northern Tacloban City National High School. Tampok sa nag-viral na video ang dalawang mag-aaral sa grade 7 na sila si Eljan Rodrigo at Gerald Rusit. Kinuha silang representative sa grade 7 sa dance sports competition. Dahil last minute, inamin ng dalawa na hindi nila kabisado ang dance sports basic steps, kaya nag-improvise sila ng steps. Ang ginawa nilang ito, nagbigay saya sa mga manonood. Ang TikTok video ni Teacher Justine umabot na sa mahigit 3 million views. Masaya dahil halos lahat ng mga tao dito sa aming paaralan nagpapapicture sa akin. Nakita yung sayo namin ng mga magulang ko at nakita pa ng magulang kong talent ko. Dito nga sa school, marami na yung nagpapapicture sa amin. Hindi naman sila nanalo, pero nanalo naman sila sa mga puso ng taong bayan dito sa school. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang isang aso matapos itong paghahampasin ng kahoy at pugutan ng ulo ng isang 43 anyos na lalaki sa Coronadal City, South Cotabato. Ang pananakit sa aso nakuhanan ng video. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang aktwal na pananakit ng isang lalaki sa isang aso sa Barangay Bagong Silang, Barangay Santa Cruz sa Coronadal City. Pinaghahampas ito ng kahoy. At wala pang awa nitong ginilitan sa leeg hanggang sa pugutin ang ulo ng aso. Itong iro, patay na siguro, nalipong na. Yung iguyo dito sa dating sa kalsada, niya, niuli siya. Pagbalik niya, ay dala na siya sundang. Mutog gulgulan niya ulo. Ang sospek ay ang 43 anyos na si Reynald Toco, na kapitbahay ng may-ari ng aso na si Alan Mayo. Ayon kay Alan, wala siya sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Tinawagan lang daw siya ng kanyang kapitbahay na siya ring nakakita sa aktwal na pagpatay sa kanyang aso at ipinadala sa kanya ang video. Murag na klipan na ba ang iro? Dari kay niagi man lang po siya, nagtambay-tambay dito sa may tindahan, batapbang na mo. Kasi tawag, nilingi po daw sa ihang iro. So nagduda na daw siya, kasi takon siya. Pag-uwi raw ni Alan sa kanilang bahay, agad siyang nag-report sa kapulisan at agad ding hinuli ang sospek. 13 taon na raw alaga ni Alan ang naturang aso, kaya labis ang paghihinagpis nito sa nangyari sa kanyang aso. Nakapiit na sa ngayon sa kulungan ang sospek na hindi na nagbigay ng pahayag. Samantala, nakatakdang isailalim sa psychological examination ang sospek. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa RA 10631 o Animal Cruelty Act. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ika-6 na taon ng liberation ng Marawi City mula nang mangyari ang Marawi Siege, inalala. Habang Marawi City LGU nangakong mabibigyan na ng maayos na tirahan ang mga naapektuhan ng Marawi Siege. Naritong report. Pinangunahan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU Secretary Carlito Galvez Jr. ang wreath-laying ceremony.
upang alalahanin ang ika-6 na taon ng liberation sa Marawi City matapos ang Marawi Siege. Isinagawa ang aktibidad sa 103rd Infantry Brigade sa Campo Ranao sa Marawi City, kung saan nagkaroon ng pag-aalay ng bulaklak, dasal at gun salute para sa 168 na sundalo at pulis na namatay sa bakbakan sa pagitan ng puwersa ng sundalo at Maute Group mula May 23, 2017 hanggang October 17, 2017. We remember the sacrifices that our people gave, not only of our soldiers and our policemen who sacrificed their own lives, mga kapwa nating Maranao who also sacrificed their lives. We also remember them, the victims of this senseless war. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na binasa ni PAPRO Secretary Galvez, nagpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa pagbangon ng Marawi City. I wish to honor the fallen soldiers and policemen and women for their sacrifice and utmost dedication to their duty to protect the Maranao people, ensure their safety, and bring peace to their homeland, no matter what the cost. Ayon sa Task Force Bangon Marawi, nasa 92% na ang natapos ng mga proyekto sa most affected areas sa Marawi City. Pero ayon sa ilang apektadong residente, nananatiling mahirap ang kanilang sitwasyon. Sa Sagunsongan Temporary Shelter, ilang residente ang nahihirapan ng magbayad ng renta dahil tapos na ang 5 taong kontrata sa pagitan ng may-ari ng shelter at gobyerno upang manatiling nakatira ang mga lumikas. Pero ginagawa na raw ito ng paraan ng lokal na pamahalaan. And they are willing to give an extension of time of 1 year para na sa ganun, while waiting for the final relocation ng ating mga affected constituents, ay mayroon silang panahon para maghanap. Ayon naman sa Marawi Compensation Board, magsisimula na sila sa processing ng claimants para sa compensation law. Sisimula na raw nila ang pamamahagi ng claims sa mga nakapagsumite na ng kumpletong requirements. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, hindi lang mga local thunderstorm ang magdadala ng pag-uulan sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, apektado ng northeasterly wind flow ang northern at central Luzon. Habang sa ilang panig naman ng southern Luzon, umiiral ang shear line o ang pagsasalubong ng malamig na northeasterly at mainit na easterlies. Asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Mindoro, Palawan, Negros Oriental, Samar at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide, kaya dapat maging alerto. Samantala, maagang dinagsa ng mga estudyante ang kasalukuyang ginaganap na GMA Masterclass The Icon Series sa Divine World College sa Lawag, Ilocos Norte. Pinangunahan ito ng Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy na si Mr. Oliver Victor B. Amoroso. Binigyang diin ni Amoroso ang kahalagahan ng GMA Masterclass para sa paghubog ng kaalaman ng mga estudyante sa mga mahalaga at napapanahong impormasyon. Siya rin ang nagpakilala sa speaker na si Ms. Lizelle G. Maralag, Chief Marketing Officer ng GMA Network. Nagkaroon din ng fast talk sa pagitan ng host na si Martin Navier at ang speaker na si Ms. LGM. Sa pagpapatuloy ng GMA Masterclass The Icon Series, mabibigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na makapagtanong sa speaker. Inirampa sa Kathabi Fashion Show ng Department of Science and Technology sa Paway, Ilocos Norte ang mga hinabing damit na gawa sa kawayan, pinya at saging.
Highlight ng koleksyon ang pinakabagong tela na nadiskubre ng DOST Philippine Textile Research Institute na gawa sa kawayan. Layo nitong maengganyo ang mga mamamayan na subukan ang paghahabi. Bukod sa kawayan, tinitingnan ang posibleng material din sa paggawa ng tela ang rabi, water hyacinth at saluyot. Industriya ng tela ay napakalaki, pero dapat hindi natin kalimutan yung mga nasa baba na kailangan nating matulungan at kumita. Gusto nating palaguin ang industriyang ito para yung ating mga kababayan ay mas lalong magkaroon ng trabaho at magkaroon ng kita. Calao Cave sa Peña Blanca, Cagayan, muling binuksan sa publiko makaraan ang 3 taon. Narito ang report ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Muling binuksan sa publiko ang pamosong Calao Cave sa Peña Blanca, Cagayan. Binubuo ng 7 chambers ang kuweba at may simbahan sa loob. Kinakailangan na umakyat sa 186 steps na hagdan bago makapasok. Ilan lamang sa mga nahukay na fossils at artifacts sa lugar ay mga ngipin at buto ng mga sinaunang tao na Homo luzonensis at ang cloud rat. Nasa 24 kilometers ang layo nito sa Tuguegarao City. Bahagi ang Calao Caves ng Peña Blanca Protected Landscape and Seascape na nasa paanan ng bundok Sierra Madre. Calao Cave nga po pala natin, sir, is discover po siya year 1932. Inopen po ang Calao Cave, sir, year 1975 po. Ayun, inopen po ang Calao Cave for tourists po. So ito po yung mga detalye po ng second chamber po natin. So ang ating St. Lourdes po natin, ano po yung grotto po na nakikita niyo po sa itaas. Ayun po yung tinatawag po namin na St. Lourdes po siya. Isinara noon ang kuweba dahil sa pandemya. Nagpulong ang DENR at ang Komite ng Protected Area Management Board of Peña Blanca Protected Landscape and Seascape para sa muling pagbubukas ng Calao Caves. Hinikayat ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang publiko na makiisa sa pagpapaganda sa lugar. The kind of provincial government that I inherited from my predecessor, it has always been with great passion to make a better Cagayan. This is what I am good at. Magpaganda. Ayon sa DENR, the National Museum has already signified intent to be a part of the PAMBI, and the PAMBI approved its membership. So parte na po ng PAMBI ang National Museum, and we have requested actually yung National Museum for them to present also yung development proposal nila. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 67 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.